Ang mga nananakit na kasukasuan, pamamaga at ang pakiramdam na parang bumibigat ang bawat hakbang. Ilang beses mo na bang naramdaman iyan paggising sa umaga? O kaya naman pagkatapos ng isang araw na puno ng gawain? Marami sa atin, lalo na habang tumatanda, ang nakakaranas ng ganitong uri ng kirot sa mga tuhod, balakang at iba pang kasukasuan. Hindi lang ito basta masakit, nakakasira rin ito ng araw at nakakapigil sa atin na gawin ang mga bagay na mahal natin, tulad ng paglalaro sa mga apo, paglalakad sa parke, o kahit simpleng pagbangon lang sa kama nang walang kahirap-hirap. Madalas iniisip natin na bahagi lang ito ng pagtanda, na kailangan nating tanggapin ang pamamaga at pananakit. Pero paano kung sabihin kong may simpleng paraan para makatulong sa problema na ito? Isang paraan na hindi nangangailangan ng kung ano-anong gamot, kundi nasa mga pagkaing kinakain natin araw-araw. Nakakagulat, di ba? Marami sa atin ang naghahanap ng solusyon sa kung saan-saan. Pero ang sagot pala ay nasa kusina lang natin. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 8 pagkaing mayaman sa collagen na makakatulong para magpaalam sa pamamaga at pananakit ng mga binti at kasukasuan. Panoorin mo hanggang sa huli dahil mayroon akong ibabahagi na tiyak na ikagugulat mo. Simulan natin sa una sa mga pagkaing ito na madalas nating nakakaligtaan ang halaga, at ito ay ang buto-buto ng baka o manok na ginagamit natin sa sabaw. Alam kong marami sa atin ang gumagawa ng sabaw mula sa buto, lalo na kapag may sakit o kapag gusto lang natin ng mainit na hapunan. Pero alam mo ba na ang pagpapakulo ng mga buto, lalo na yung mula sa baka o manok, ay naglalabas ng napakaraming collagen? Ang collagen ang siyang pandikit na humahawak sa ating mga buto, kasukasuan, balat at iba pang connective tissues. Habang tumatanda tayo, bumababa ang natural na produksyon ng collagen sa ating katawan, kaya nagiging mas marupok ang ating mga kasukasuan at balat. Kaya naman, ang regular na pag-inom ng sabaw ng buto ay parang nagbibigay ka ng pampadulas sa iyong mga kasukasuan. Hindi lang basta collagen ang makukuha mo sa sabaw ng buto. Meron din itong iba pang mahahalagang sustansya tulad ng glucosamine at chondroitin na parehong kilala para sa kanilang kakayahang suportahan ang kalusugan ng kasukasuan. Ang glucosamine at chondroitin ay natural na matatagpuan sa cartilage, at ang mga ito ay nakakatulong upang mapanatili ang flexibility at pagkalastiko ng cartilage na siyang sumisipsip ng impact sa ating mga kasukasuan. Isipin mo na lang na ang cartilage ay parang isang unan sa pagitan ng ating mga buto. Kapag ito ay nasira o numipis, direktang nagkukuskusan ang mga buto na nagdudulot ng matinding sakit at pamamaga. Kaya, ang pagkakaroon ng sapat na glucosamine at chondroitin ay mahalaga para sa proteksyon ng iyong mga kasukasuan. Ang paggawa ng sabaw ng buto ay napakadali. Maaari kang bumili ng mga buto ng baka o manok sa palengke. Hugasan mo lang ng mabuti ang mga buto, ilagay sa malaking kaldero at lagyan ng tubig na sapat para matabunan ang mga buto. Maaari ka ring magdagdag ng kaunting suka ng apple cider dahil nakakatulong ito na mas maipalabas ang mga mineral mula sa buto. Pakuluan mo ito sa mahinang apoy ng matagal. Mas matagal, mas mabuti. Ang iba ay nagpapabuntong hininga ng 12 hanggang 24 oras para sa buto ng baka at 6 hanggang 12 oras naman para sa buto ng manok. Pagkatapos, salain mo lang ang sabaw at maaari mo na itong inumin ng direkta, gawing base sa sopas o gamitin sa pagluluto ng iba pang putahe. Ang magandang balita ay maaari mo itong gawin ng maramihan at store sa refrigerator o freezer para sa madaling paggamit sa buong linggo. Kung mayroon kang pressure cooker, mas mabilis mo itong magagawa, kadalasan sa loob ng 2 to 3 oras lamang. Ang isa pang pagkaing mayaman sa collagen at nakakatulong sa pamamaga ay ang balat ng manok. Oo, tama ang narinig mo, ang balat ng manok. Alam kong marami sa atin ang umiiwas sa balat ng manok dahil sa taba, pero sa katamtamang dami, ito ay isang magandang pinagmulan ng collagen. Bukod pa rito, ang balat ng manok ay naglalaman din ng elastin, isa pang protina na nagbibigay ng flexibility sa balat at tissues. Hindi lang ang ating balat ang nakikinabang dito, kundi pati na rin ang ating mga daluyan ng dugo at kasukasuan. Mahalaga ang elastin para sa pagiging maliksi ng ating mga joints na nakakatulong sa paggalaw ng walang hirap. Siyempre, hindi natin sinasabi na kainin mo ang balat ng manok sa bawat pagkain, lalo na kung ito ay pritong-prito.
Ang pinakamainam na paraan ay kainin ito kapag nilaga o inihaw, kung saan mas nababawasan ang taba nito. Halimbawa, kapag gumagawa ka ng sabaw ng manok, hayaan mong maluto ang balat para maipalabas ang collagen nito sa sabaw. Kung minsan naman ay gusto mong kainin ang balat, siguraduhin lang na ito ay niluto sa paraang hindi nagdaragdag ng sobrang taba. Ang mga lutuing Pinoy tulad ng tinola o sinigang na manok ay magandang paraan para makakuha ng sustansya mula sa balat ng manok nang hindi ito masyadong mataba. Ang pangatlo naman ay ang galunggong at iba pang maliliit na isda na kinakain natin ng buo kasama ang buto at kaliskis. Marahil ay nagtataka ka, bakit isda? Hindi lang naman karne ang may collagen. Ang mga maliliit na isda, lalo na yung kinakain natin ng buo tulad ng galunggong, sardinas o dilis, ay mayaman sa collagen na matatagpuan sa kanilang balat, buto at kaliskis. Ang marine collagen ay particular na nakakatulong para sa ating balat at kasukasuan dahil madali itong maabsorb ng ating katawan. Bukod sa collagen, ang mga isdang ito ay mayaman din sa omega-3 fatty acids. Ang omega-3 ay kilalang anti-inflammatory na napakabisang panlaban sa pamamaga sa katawan, kabilang na ang pamamaga sa mga kasukasuan. Ito ang dahilan kung bakit ang regular na pagkain ng isda ay madalas irerekomenda ng mga doktor para sa mga taong may arthritis at iba pang inflammatory conditions. Sa Pilipinas, napakaraming paraan para kainin ang mga isdang ito. Maaari kang magprito ng galunggong, gumawa ng sardinas na may kamatis, o kaya naman ay mag-adobo ng dilis. Ang mahalaga ay isama mo ang mga bahagi ng isda na mayaman sa collagen tulad ng balat at buto. Halimbawa, kapag kumakain ka ng piniritong galunggong, subukan mong kainin ang balat nito. Kung niluluto mo naman ang sardinas sa lata, huwag mong itapon ang sabaw at ang maliliit na buto dahil dito matatagpuan ang napakaraming sustansya. Tandaan, ang pagkakaiba sa laki ng isda ay may papel. Mas maliliit na isda, mas madali ang buong pagkain ng buto na siyang nagbibigay ng collagen. Sa susunod na mamalengke ka, huwag kalimutan ang mga isdang ito. Ngayong napag-usapan na natin ang sabaw ng buto, balat ng manok at isda, dumako naman tayo sa iba pang mga pagkain na makakatulong. Ngayon, ipagpatuloy natin ang listahan ng mga pagkaing makakatulong sa ating mga binti at kasukasuan at ang susunod ay ang laman loob ng baboy o baka, partikular na ang bituka, utak at atay. Alam kong marami sa atin ang medyo nandidiri sa mga laman loob, pero ang totoo, mayaman ang mga ito sa nutrients, kasama na ang collagen at iba pang mahahalagang bitamina at mineral na mahalaga sa kalusugan ng kasukasuan. Ang utak halimbawa ay mayaman sa phospholipids na mahalaga sa pagbuo ng cells at pagpapanatili ng cellular integrity, kasama na ang mga cells sa ating cartilage. Ang bituka naman, lalo na kung malinis na niluto, ay naglalaman ng mataas na antas ng collagen na makakatulong sa pagpapalakas ng ating connective tissues. Ang atay naman ay isang powerhouse ng nutrients, kabilang ang vitamin A, vitamin B12, iron at zinc, na lahat ay mahalaga sa pagpapanatili ng malusog na buto at kasukasuan at sa paglaban sa pamamaga. Sa kulturang Pilipino, marami tayong putahe na gumagamit ng laman loob. Nariyan ang dinuguan na gumagamit ng dugo at laman loob ng baboy na bukod sa masarap ay punong-puno rin ng iron. Mayroon ding adobong atay o kaya naman ay ang sisig na gumagamit ng tenga at pisngi ng baboy na parehong mayaman sa collagen. Ang sikreto lang dito ay siguraduhin na malinis ang pagkakaluto at hindi ito masyadong mataba. Halimbawa, kapag nagluluto ka ng dinuguan, mas mainam kung gagamitin mo ang mas kaunting taba. Kung sisig naman, mas mainam kung inihaw o sinunog muna bago ihalo sa iba pang sangkap. Ang ideya ay isama ang mga bahaging ito sa iyong dieta ng may moderation dahil ang sobrang pagkonsumo ay maaaring magdulot ng iba pang problema sa kalusugan. Pero ang kaunting pagkain ito paminsan-minsan ay malaking tulong sa iyong mga kasukasuan. Ang panglima naman ay ang gulay na mayaman sa vitamin C tulad ng malunggay, sili at kamatis. Alam kong iniisip mo, paano naman nakakatulong ang gulay sa collagen? Ang vitamin C ay hindi direktang collagen pero ito ay essential para sa production ng collagen sa ating katawan. Hindi kayang gumawa ng collagen ng ating katawan nang walang sapat na vitamin C. Ito ay parang isang building block o katulong na kailangan para makumpleto ang proseso ng pagbuo ng collagen.
Bukod pa rito, ang vitamin C ay isang malakas na antioxidant na nakakatulong sa paglaban sa free radicals na sumisira sa ating mga cells, kabilang na ang mga cells sa kasukasuan. Ang pamamaga ay madalas na resulta ng pinsala sa cellular level at ang mga antioxidants ay nakakatulong na mabawasan ang pinsala na ito. Sa Pilipinas, napakaraming gulay na mayaman sa vitamin C. Ang malunggay ay isa sa mga pinakamahusay. Maaari mo itong ilagay sa tinola, sinigang, o kaya naman ay gawing simpleng gulay na igisa. Ang sili, lalo na ang sili labuyo, ay mayaman din sa vitamin C, bukod pa sa capsaicin na may anti-inflammatory properties. Ang kamatis naman ay hindi lang mayaman sa vitamin C, kundi pati na rin sa lycopene, isa pang antioxidant na nakakatulong sa kalusugan ng ating cells. Ang mga prutas tulad ng bayabas at kalamansi ay mayaman din sa vitamin C, kaya siguraduhin na kasama ang mga gulay at prutas na ito sa iyong araw-araw na pagkain, hindi lang para sa collagen production, kundi para na rin sa pangkalahatang kalusugan ng iyong katawan. Ang pang-anim na pagkain na dapat nating isama ay ang mga pagkain na mayaman sa sulfur, tulad ng bawang, sibuyas at itlog. Bakit sulfur? Ang sulfur ay isang mineral na mahalaga sa pagbuo ng collagen at keratin na parehong protina na bumubuo sa ating balat, buhok, kuko at kasukasuan. Ito ay nakakatulong sa pagpapanatili ng integridad at pagkalastiko ng connective tissues. Kung walang sapat na sulfur, maaaring maging mahina at marupok ang ating collagen fibers na magre-resulta sa mas mabilis na pagkasira ng kasukasuan at pagtaas ng pamamaga. Ang bawang at sibuyas ay staple sa lutuing Pilipino. Halos sa bawat lutuin, nariyan ang bawang at sibuyas. Napakadaling isama ang mga ito sa iyong dieta. Maaari mo itong igisa sa mga gulay, gamitin sa paggawa ng adobo, o kaya naman ay idagdag sa sopas. Hindi lang sila nagbibigay lasa, kundi nagbibigay din sila ng sulfur na kailangan ng ating katawan. Ang itlog naman, bagamat ang puti ay puro protina, ang yolk ay naglalaman ng sulfur at iba pang nutrients tulad ng choline at biotin na sumusuporta sa kalusugan ng cell. Kaya, huwag kang matakot na kumain ng itlog, lalo na ang yolk, sa moderation. Ang pagkain ng itlog, lalo na ang nilaga, ay isang simpleng paraan para makakuha ng sulfur. Ang pagpapanatili ng sapat na sulfur sa iyong dieta ay isang tahimik na paraan para protektahan ang iyong mga kasukasuan mula sa pagkasira at pamamaga. Ngayong napag-usapan na natin ang ilang mahahalagang pagkain, tingnan naman natin ang panghuli. Ngayong natalakay na natin ang sabaw ng buto, balat ng manok, maliliit na isda, laman loob, gulay na mayaman sa vitamin C, at mga pagkain na may sulfur, dumako naman tayo sa huling dalawa na napakahalaga para sa ating mga kasukasuan. Ang pangpito ay ang pagkain ng gulay na mayaman sa dark green leafy vegetables tulad ng kangkong, pechay at ampalaya. Hindi lang sila mayaman sa vitamin C kundi pati na rin sa vitamin K na napakahalaga para sa kalusugan ng buto. Ang vitamin K ay tumutulong sa pag-regulate ng calcium sa ating katawan at sumusuporta sa bone mineralization na nagpapanatili ng ating mga buto na matibay at malusog. Kapag malakas ang ating mga buto, mas nababawasan ang stress sa ating mga kasukasuan. Bukod pa rito, ang mga dark green leafy vegetables ay mayaman din sa antioxidants at anti-inflammatory compounds na direktang nakakatulong sa paglaban sa pamamaga ng kasukasuan. Ang kangkong at pechay, halimbawa, ay mayaman sa flavonoids at carotenoids na may malakas na anti-inflammatory properties. Ang ampalaya naman, bukod sa pagiging mayaman sa vitamin C, ay mayroon ding compounds na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar at paglaban sa inflammation. Sa Pilipinas, napakadali nating mahanap ang mga gulay na ito. Maaari kang magluto ng adobong kangkong, ginataang pechay o kaya naman ay pinakbet na may kasamang ampalaya. Ang mga ito ay hindi lang masarap kundi punong-puno rin ng sustansya. Ang pagdaragdag ng sapat na dark green leafy vegetables sa iyong araw-araw na dieta ay parang nagbibigay ka ng shield sa iyong mga kasukasuan laban sa pamamaga at pagkasira. Tandaan, ang pagkain ng iba't ibang uri ng gulay ay mas mainam dahil bawat isa ay may sariling set ng nutrients na iniaalok. At para sa pangwalo at huling pagkain na gusto kong ibahagi sa inyo na tiyak na magugulat kayo dahil ito ay madalas nating itinatapon, ay ang balat ng isda, lalo na yung mula sa mga isdang may makapal na balat tulad ng tilapia o bangus at maging ang balat ng baboy. Katulad ng balat ng manok, ang balat ng isda at balat ng baboy ay napakayaman sa collagen.
Ang collagen sa balat ng isda ay madaling i-absorb ng ating katawan at ito ay napakabisang tulong para sa elasticity ng balat at kalusugan ng kasukasuan. Marami sa atin ang nagtatanggal ng balat ng isda kapag nagluluto, lalo na kapag prito, dahil sa takot sa taba o sa lasa. Ngunit kung lulutuin ito sa tamang paraan, maaari itong maging isang powerhouse ng collagen. Halimbawa, kapag nagluluto ka ng sinigang na bangus o tinolang tilapia, hayaan mong manatili ang balat at kainin mo ito. Ang lasa nito ay hindi naman masama at ang benepisyo ay napakalaki. Para naman sa balat ng baboy, alam kong paborito nating lahat ang chicharon. Pero syempre, hindi ito ang pinakamainam na paraan para kunin ang collagen nito dahil sa sobrang taba at asin. Ngunit kung lulutuin mo ito sa paraang mas malusog, tulad ng pagpapakulo at paggamit ng sabaw nito sa iba pang putahe, maaari kang makakuha ng benepisyo. Ang pinakamainam ay kunin ang balat ng baboy, pakuluan ito ng matagal hanggang sa lumambot, at gamitin ang sabaw bilang base sa sopas o ulam. Ang collagen na inilabas ay makakatulong sa iyong mga kasukasuan. Maaari rin itong gamitin sa paggawa ng aspic o gelatinous dish na masarap at nakakabusog. Sige, ulitin natin ang mga pagkain ito. Sabaw ng buto, balat ng manok, maliliit na isda na kinakain ng buo, laman loob, gulay na mayaman sa vitamin C, mga pagkain na may sulfur tulad ng bawang at itlog, dark green leafy vegetables, at balat ng isda o baboy. Hindi mo kailangang kainin ang lahat ng ito araw-araw, pero ang pagdaragdag ng ilan sa mga ito sa iyong dieta ay malaking tulong sa pagpapabawas ng pamamaga at pananakit ng iyong mga binti at kasukasuan. Tandaan, maliit na pagbabago lang sa iyong kinakain ang kailangan para magkaroon ng malaking pagkakaiba sa iyong kalusugan at kaligayahan. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi pa huli ang lahat para simulan ang pag-aalaga sa iyong sarili. Ibahagi mo ang iyong mga karanasan o katanungan sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig mula sa iyo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, paki-like naman at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa kalusugan ng mga senior. Live your best life at every age.